Madam President, before I start, I would like to uh, I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority. I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri. Okay. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Subiri. Madam President, the motion was premised on Section 93 of the Senate Rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup eh. Hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon, 12 kami. Hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, Jaime, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses, para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses at paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin.
on the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, mag-coordinate kayo sa USAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President.